mas masakit pa sa paghihiwalay, ay yung pinapatagal niyo pa. Sumisigaw tayong kalayaan ng walang pag-ibig. Pero ang ating mga mata ay nakatingin pa rin sa minamahal. Nasabi ko na yan dati. Hoy! Pa, mahina po ang signal kanina. Hindi nagtagumpay ang nakaraang investment project. Ngayon, sa tulong ni Tsu and Sin, kailangan nating matuloy ang negosyo. MM. Qin Yulin, maghintay ka sa baba. Sige po. Boss Zhao, pinaghintay ko po kayo. Queen Yulin, naghiwalay na tayo. True and Gwen. Hindi kita bibitawan. Hindi pa ako nakapagtanong. Sino po siya? Siya ang aking fiance, Chu Ensign. Siya ang aking fiance, Chu Ensign. Ang Fenhua Chamber of Commerce. Anak ni Chairman Su, di ba? Totoo nga. Bagay na bagay kayo. Kung ganoon, iminumungkahi ko, sabay-sabay tayong mag-toast. Para sa ating Boss Zhu at ang ating Miss Su, magpakasal na sana kaagad. Bakit Miss Su ang tawag? Dapat ay Elrel Zhao. Bakit ang clumsy mo? Pasensya na po. Ayusin ko lang po. Excuse me. Queen Yulin, ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Pambabae ito. Bakit, Miss Su? Gusto mo bang sabay tayo pumasok? Manyakis. Ngayon, sino ang manyakis? Anong ginagawa mo? Umalis ka. Bitawan mo ko. Pumayag na akong magpakasal kay Singhan. Pumayag na akong magpakasal kay Singhan. Sa tingin mo ba, mahal ka niya? O karapat-dapat ba siyang mahalin? Hindi mo kailangang makialam. Boss Zhao, ang ating kooperasyon. Dapat itong ituloy kaagad. Hindi ito minamadali. Huwag kang ganyan, sir. Sa susunod, ikaw na ang mayamang mapapangasawa ng Fenhua Chamber of Commerce. Kami, baka hindi na kami umabot. Narinig mo ba? Ang fianc mo yan. Ang fianc mong ginagamit ka lang para umangat. Kung makita niyang nakakalat ang damit mo, sa tingin mo, papasok ba siya? Sed. Sigurado. Salamat. Bakit ka nasa panlalaking banyo? Nagmamadali kasi ako kanina. Zhou Tsinghan. Zhou Tsinghan. Uminom ka lang kaunti ngayon.
Halika, hawakan mo to. Magbabanyo lang ako. Lumabas ka muna. Sige. Hihintayin kita sa labas. MM. Chairman's How. Magbabanyo? Eh, hayaan mo siyang uminom pa. Ihahatid na kita sa bahay. Queen Yulin. Queen Yulin, anong gagawin mo? Huwag ganyan. Nandyan pa si Zhu Xinghan. Kahit nandyan siya, ano ngayon? Baliw ka ba? Baliw ako. Pinababaliw mo ako. Queen Yulin. Huwag kang matakot. Pakinggan mo ang future asawa mo. Ano ang sinabi niya nung lasing siya? Nasaan ang taong inayos mo para sa akin? Tumawag ka na ba kay mami? Boss How, lasing ka na. Hindi pa. Sinabi ko sa iyong humanap ka ng chicks. Tumawag ka na ba o hindi? Baby, sumama ka sa akin ngayong gabi. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Umuwi ka sa akin ngayong gabi. Sa sandaling yon, hindi ko na maintindihan ang tama sa mali. Ang isang taong mahal ko, ginamit lang ako. Ang isa namang nagmamahal sa akin, itinuring lang akong paraan para kumita. Sa sandaling ito, paano ako pipili? Ang ginawa natin, tama ba? Kung mali ang pumatay, mas gugustuhin kong pumatay muna bago magbayad. Nasa bahay na tayo. Sinasabi ko sa'yo, kaya ko pang uminom. Kaya pang uminom. Kuya Yulin, Bakit? wala lang. Naiuwi ko na si Boss Zhao. Pero bakit kaya siya nalasing? Ngayong araw. Normal lang naman malasing, di ba? Pero sa nakita ko, konti lang naman ang nainom niya. Paano siya nalasing ng ganyan? Pero sa nakita ko, konti lang naman ang nainom niya. Paano siya nalasing ng ganyan? Kapag nahuli lang silang magkasama sa kama, magagamit ko si Chu and Sin. Makinig ka. Gusto kong si Qin Yulin ay mawala sa mundong ito.
gagawan ko ng paraan para mabayaran yan. Ang buhay ko ay ibinigay ko na sa pamilyang Zhao. Seg, mamatay ka na ngayon. Pinilit nila ang tatay ko. At di nagtagal, pumanaw din ang nanay ko. Pinapirma nila ako sa 80 taong kontrata. Simula ngayon, ikaw ang aso ng pamilyang Zhao. Sabi ko lumuhod ka. 18 taon na. Araw-araw, gusto kong paghiwa-hiwain ang katawan na mag-amang yon. Guguluhin ko ang pamilyang Zhao para pagbayaran nila ang pagkamatay ng mga magulang ko. Ang sarap maging mayaman. Anong masarap doon? Maganda ba? Maganda. Astig. Chairman, Bakit di mo agad sinabi? Zhao Tsinghan, umakyat ka dito. Ikaw at si Tsuensin, anong estado nyo na? Ayos lang. Wala namang kwenta yang ganyang babae. Siya ang anak ng Fenghua Chamber of Commerce. Kung pakasalan mo siya, ang pamilyang Zhao ay angat kaagad. Kabisaduhin mo lahat ng gusto niya. At ang kaawan niya, dapat makuha mo siya. Opo, opo. Makukuha ko siya. Seg na. Mga mahal, parating na ako. Laolin, tingnan mo. Ang init ng babaeng yan. Chu Ensign. Ito ang ika-6,751 na araw ko sa pamilyang Zhao. 18 taon na ang nakalipas para gamutin ang aking ina. Umutang sa itay ng pautang na may mataas na interes sa pamilyang Zhao. Boss Zhao, nagsusuma mo po ako. Ang perang ito, babayaran ko po talaga. Palugit po muna, kahit ilang araw lang. Paano ka magbabayad? Ang kinikita mo, hindi sapat ang bayad ng interes. Hahanap ako ng paraan para makabayad. Ang buhay ko, ibinigay ko na sa pamilyang Zhao. Seg. Kung gayon, umalis ka na ngayon din. Pinahirapan nila ang tatay ko. Hindi nagtagal, namatay ang nanay ko. Pinilit nila akong pumirma ng 80 taong kontrata. Simula ngayon, ikaw ang aso ng pamilyang Zhao. 18 taon na. Araw-araw, gusto kong durugin ang mag-ama ng pira-piraso. Ibubuwal ko ang pamilyang Zhao. Pagbabayaran nila ang buhay ng mga magulang ko. Kung gusto nilang gamitin ang pamilyang O para umangat. Itong Sai Su Enzin. Kailangan kong unahan. Nahanap na si Tsuensin. Nasa si High Road siya. Sa Mission Bar. Sige. Bantayan siya ng maigi. Papunta na ako. Ano na kayo ni Zhao Tsinghan? Anong ano na? Sinagot mo na ba siya? Dalhin mo siya dito balang araw para makita ko. Titingnan ko kung pasado. Gusto mo siya, no? Sige, sagutin mo na lang siya. Hindi naman niya ako nililigawan. Ay, ewan ko sa'yo. Pupunta lang ako sa banyo. Miss, magad tayo sa WeChat. O kaya, ako na lang ang i-add mo. Umalis ka nga. Ang sungit mo naman. Ang ganda mo pa naman. Makipagkaibigan ka naman. Bitawan mo ako. Bitawan mo.
Bakit mo ba ginugulo ang isang babae? Hindi na kailangan yan. Hoy, ikaw na babae ka. Huwag kang maglakad mag-isa sa gabi. Ikaw na babae ka. Huwag kang maglakad mag-isa sa gabi. Ayoko sa mga manyakis na yan. Nangungulit ng babae. Yali, anong ginagawa mo? Hindi siya yon. Tapos ka na bang humawak? Gising ka na pala. Nasaan ako? Sa bahay ko. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang mag-isip masama, ha? Kagabi, hindi ka namin magising. Hindi rin namin alam kung saan ang bahay mo. Nagmamadali si Yali umuwi. Kaya ako na lang ang natira. Natakot siya na baka mapahamak ako. Kaya, Kaya tinalian niyo ako? kahit na tinulungan mo ako kahapon. Pero hindi rin namin alam kung masama kang tao. Niligtas kita. Tapos hinubaran niyo ako. At iginapos sa kama. Sa ating dalawa, sino ang mas mukhang masama? Pesensya na. Magtiis ka lang sandali. Pagdating ng kaibigan ko, kakalas na kita. Magpahinga ka muna. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ikaw? Tatawag akong pulis para hulihin ka. Pulis? Una, hinubaran mo ako. Tapos iginapos mo ako. Ganyan ka ba magpasalamat sa nagligtas sa'yo? Iginapos kita dahil baka mapahamak ako. Ngayon? Nakapaligo na ako. Gagantihan mo na ako, di ba? Anong gagawin mo? Ikaw, huwag kang lumapit. Hindi ka ba natatakot na mapahamak? Ngayon. Talagang mapapahamak ka na. Bitawan mo ako. Mas mabuting huwag kang gumalaw. Kung mahulog ang tuwalya. Hindi ko masisiguro. Mamaya, anong mangyayari? Anong gagawin mo? Wala naman. Tatalian kita. Para patas lang tayo. Tawagan ko ang pulis, ha? Sige. Tawagan mo. Huwag mo akong saktan, please. Sabihin mo sa akin. Ang damit ko. Nasaan? Nasa balkonahe. Pulis? Kailangan mo ng telepono. Miss Tzu, Kung ganyan ka katakot. Sa susunod, huwag kang gumala sa gabi. Lalong-lalo na, huwag kang magdala ng lalaki sa bahay.
Ensign, nandito na ako. Bakit ka pa bumalik? Ayaw ko rin naman. May dumating. Si Alian, ang best friend ko. Kung lalabas tayo ngayon, paano natin ipapaliwanag? Wala naman tayong ginawa. Dito ka na lang, lalo lang hindi maintindihan. Ensign. Ensign, nasa loob ka ba? Oo. Nandito ako. Umalis na yung lalaki. Umalis na. Hindi ka niya sinaktan, di ba? Hindi. Wala naman. Mabuti kung ganon. Pasensya na ha. Wala akong nakita. Alis na ko agad. Sa'yo. Kung ganon, magpapatuloy pa ba tayo sa to? Anong gano? Ito lang. Ganito. Yakap. Ensign, anong ginagawa mo sa loob? Naliligo ako. Yulin, sa project natin, may nag-collapse. Nagpunta na ang reporter sa mga pamilya ng biktima. Nasara na ang construction site natin. Alam na ba kung bakit nag-collapse? Galing sa supplier. Sira ang kalidad ng materials. Ang mga managers ng departments. Hinihintay ka na sa office ng presidente. Sige, naintindihan ko. Zhao Xinghan. Yulin, Naintindihan ko na ang sitwasyon. Sabihin sa ER department na agad makipag-ugnayan sa lahat ng media para hindi na masyadong kumalat ang balita. Sage po. Agad na i-secure ang lugar para maiwasan ang pangalawang aksidente. Kontakin ang insurance company para sa claim. Ang gastos ng pamilya ng biktima ay sasagutin ng kumpanya. Shakyang, sumama ka rin sa lugar para kasapin ang pamilya. Lahat ng kondisyon, sang-ayunan mo muna. Tandaan, huwag makipagtalo. Narinig mo ba? Opo, narinig ko po. Sabihin sa technical department na makipagtulungan sa legal department para agad maglabas ng demand letter at kasuhan ang supplier ng materyales. Isama na rin ang purchasing department sa investigasyon. Naintindihan ko po. Sandali. Patuloy na bantayan ang sitwasyon ng stock market. Pagkatapos ng 20 minuto, sabihin sa securities department at legal department na mag-meeting sa conference room. Sige po. Presidente Zhao Xinghan. Walang kwenta. Ilang buhay lang naman yan. Ginagawa pang komplikado. Pero ikaw ngayon, parang lalo kang gumagaling. Pero ngayon, parang lalo ka nang gumagaling. Para lang naman makapaglingkod sa pamilyang Zhao. Tama. Ang asong nangangagat, siya ang nagbabantay. Ay, nga pala. Yung dalawa kong sapatos, pakipunas mo ng malinis. Chairman Zhao. Nangyari na ang ganito kalaking bagay. Nakakaupo ka pa rin diyan. Bakit? Hindi ba't naayos na lahat? Si Kinyulin na naman ang gumawa, di ba? Sa ginagawa mo, sino sa grupo ang susunod sa'yo? Anong magagawa ng kakayahan niya? Ang Xinghui Group ay pag-ari pa rin ng pamilyang Zhao. Siya at ang pamilyang Zhao may kontrata pa ng 62 taon. Ang buhay
niya ay galing din sa pamilyang Zhao. Anong ikakatakot sa kanya? Asong-aso lang siya. Huwag mo siyang maliitin. Pakiamdam ko, ang batang yan ang magiging pinakamalaking banta sa pamilyang Zhao. Banta. Tatay, sobra ka na sa pag-aalala. Sa buhay niya, hindi na siya makakalipad papalabas. Sa palad ng pamilyang Zhao. Si Qin Yulin na yan. Hindi siya kasing sunod ng akala mo. Huwag mong kalimutan, ang mga magulang niya ay nasa kamay ko. Kapag suot niya ang unipormeng ito, siya si Vice President Qin. Pero kapag tinanggal niya ito, driver lang siya. Ang durugin siya. Napakadali lang. True and Wen. Sa susunod nating pagkikita, gusto kong makita kung paano ka pipili. Fenghua Chamber of Commerce. Miss Chu, Dad, Ensign, bakit ka nandito? kasi po, Ako po ang nagkatawag kay Tsinghan para turuan ako. Turuan? Ilang araw pa lang ang nakalipas, ang insidente sa Xinhui Group. Bago pa kumalat. Naayos na ni Tsinghan. Kaya, kailangan ko siyang pag-aralan at matuto sa kanyang karanasan. Uncle, sobra po kayong nagbibiro. Ang mga tiyuhin po ang aking huwaran. Ako po, ang dapat matuto sa inyo. Hintayin kita sa hotel, baby. Uncle, Ensign, may biglang emergency po sa kumpanya ko. Kailangan ko munang bumalik para asikasuhin. Seg, Magtrabaho ka na. Tingin ko, okay naman si Tsinghan. May kakayahan at mapagpakumbaba. Kayo, Bakit? Hindi ba? Nakikipag-ugnayan na ako sa kanya? natatakot akong mali ang mapili mo, at maligaw ka ng landas. Ayokong ang anak ko, basta na lang mag-uwi ng kung sinong lalaki. Nag-utos kang magmanman sa akin? Ako lang, binili ko ang lahat ng mga building doon. Kung hindi ka uwi, wala rin akong magagawa. Sana, pahalagahan mo si Tsinghan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapinsala niya. Huwag mong kalimutan ang blind date natin ngayon. Alam ko, tatay. Hello, Yali? Ano na naman ba? Samahan mo ako sa date. Ano? Hoy, magde-date ka. Gusto mo akong maging third wheel? Ay nako, hindi ba't magaling kang pumiling lalaki? Tulungan mo akong suriin siya. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo na ba sa akin yan? Hindi. Si Yali namin. Maganda at mabait. Sa pagkakataong ito lang. Sige na nga. Hello, MMA ma'am. Sage. Tara. Huwag na kumain. Saan tayo pupunta? Boss Zhao, tinapunta tayo sa Tsinghitin para sunduin ang isang tao. Sa Qinghayipin? Kahapon lang ako galing doon. Bakit ka pumunta doon? Nang gabing yon. Tama na. Tara na, huwag nang kumain. Wala pa nga akong nakakain eh. Babawi ako sa'yo pagbalik natin, kuya. Ha? Tara. Nakatira siya dito. Tapos, ibinigay niya ang sarili niya sa'yo. Ano pa ba? Una, hero saving the beauty. Tapos, the beauty takes a bath. Ibinigay ang sarili niya. Kuya, ikaw na talaga. Miss Chu, hello. Nasa labas na po kami. Ito. Ikaw, Who and when? Oy, ikaw pala. Magkakilala kayo. hindi. Hindi. Kuya Yulin. Oh, eto. Kainin mo. Ayoko. Ensign. Sino siya?
Si Yali, best friend ko. Hello. Madalas kang ikwento ni Ensign. Hello, Halika, upo ka. Apo, Siege. Halika, Ensign. Miss Yali. Ang maalak dito. Kami ang supplier niyan. Ano sa tingin mo? Talaga? Masarap nga. Kung gusto mo, pwede kang isama ni Ensign para tingnan. Siege, Ensign. Sige. Tikman mo. Cheers. Kuya Yulin, sabihin mo, kumain sa lugar na to, anong pakiramdam? Hindi ko alam. Ayoko ring malaman. Singhan. Si King Yulin na yon. Driver mo? Paano mo nalaman? Tinyulin ang pangalan niya. Magkakilala kayo? Magkakilala kayo? Ko. Kanina sa daan, sila mismo ang nagpakilala. Nakakatuwa naman yang dalawang yan. Mga tanga. Dalawang walang kwenta lang yan. Ang tatay ni King Yulin, maraming utang sa pamilyang Zhao namin. Hindi lang namin yon pinansin. Binigyan pa namin siya ng trabaho. Tama na, huwag na nating pag-usapan yan. Halika. Paumanhin, may tawag ako sa trabaho. Ensign, mag-usap muna kayo. Kumain ka. Kailangan itong ipa-abort. Hindi pwedeng itago. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang, ipapakilala na kita sa tatay ko. Sage na, baby. Mahal din kita. Sage na, may gagawin pa ako. Hindi muna kita kakausapin. Bebe. Apos na ba? Ang trabaho mo, Tapos na. ang trabaho ko. Boss Zhao, sana naman, alagaan mo si Ensign namin. Natural lang yan. Siya ang matalik kong kaibigan. Mula pa noong bata kami. Hindi siya pwedeng masaktan. Ano ba, Boss Zhao? Nagpapanggap ka pa rin? Hindi ka pa ba nagsasawa? Sino yung babaeng tumawag sa'yo kanina? Ang mangkukulam na yan. Mangkukulam? Nasa harap ko na nga. Hindi ka ba natakot na malaman niya? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ba't pakakasalan mo siya? Pakakasalan siya? Hindi naman yan hadlang para paglaruan ka. Sa tingin ko, mabagal silang kumain. Kasi, sa lugar na to, ang elegante. Ang kapaligiran lang ang elegante. Pero ang nakaupo sa loob ay maaring isang demonyo. Boss Zhao, Lumuhod ka. Dapat alam mo kung gaano katagal pa ang kontrata mo. Sa pamilyang Zhao, di ba? 62 taon. Kung gayon, dapat alam mo rin kung ano ang posisyon mo, di ba?
Ang aso ng pamilyang Zhao. Hinanap ako ni Tsu Ensin para sa isang tao. Gusto kanyang maging driver niya. Pumayag ako. Tutal, ang maglagay ng sarili nating tao sa tabi niya ay hindi masamang ideya. Pero pinapabantayan ko siya sa'yo. Iulat mo sa akin ang bawat galaw niya. Naintindihan ko. Ang mga bagay sa kumpanya, hindi mo rin pwedeng iwanan. Tutal, naiinis ako. Ngayong alam mo na, umalis ka na. Qin Yulin. Bilang isang aso, ano ang pinakamahalaga? Katapatan. Sigurado ka bang kaya mo siyang ayusin? Huwag kang mag-alala, Miss Tsu. Nagsimula akong mag-aral ng free combat sa edad na 10. Sa loob ng 20 taon, wala pa akong nakatapa. Bigyan mo lang ng aral. Huwag mong saktan ng husto, ha? Susubukan kong kontrolin. Walang mamamatay. Kin. Hintayin niyo na lang dito si Miss Xu. Hindi naman siguro talaga siya mamamatay, di ba? Hindi naman siya ganun kasama. Hindi pwede. Bakit ikaw okay ka lang? Anong nangyari sa kanya? Nagbabasa siya kanina. Nagpumilit siyang makipaglaro sa akin. Kaya pinatulog ko siya. Kumusta ka, Miss O? Ako si Qin Yulin. Ang inyong personal na driver. Noong nakaraan, Hindi tayo magkakilala. ikaw, Qin Yulin. sa'yo. Kinyulin, tama? Tama. Makinig ka. Mula ngayon, gusto ko 24 oras kang nakastanby. Naintindihan? Magiging driver kita. Dapat sundin mo ang mga patakaran ko. Una, ganap na pagsunod. Pangalawa, kahit kailan ko kailanganin, sa loob ng 10 minuto, dapat kang lumitaw. Pangatlo, Pangalo, ano? hindi ko pa naisip. Kapag naisip ko na, saka ko sasabihin. Basta, simula ngayon, lahat ng tungkol sa'yo, ako ang masusunod. Qin, Yulin, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Tara na. Miss Soil. Kung ako ang driver mo, dapat kang magbihis ng formal. Kung hindi, ako ang mapapahiya. Si Oy Ensign. Miss Tsu, anong presyo po ang gusto ninyong ipakustomize? Anong budget to? 3 milyong budget. Miss Tsu, handa na po ang damit ninyo. Magbalik ka na. Bakit ka nakatunganga? Bakit ka nakatunganga? Unang patakaran. Ganap na pagsunod.
Anong ginagawa mo? Magpalit ka na. Titignan kitang magpalit. Miss Lu, may privacy din ang driver. Privacy? Okay lang. Pwede kong isipin na wala akong nakita. Parang yung iba diyan. Ganito, di ba? Rule #1. Say, Nasyahan ka na ba? Tuloy. Sigurado ka ba? Bakit? Ayaw mong magpakita? Kung gayon, tumawag kang pulis. Tingnan mo. Bakit hindi ka tumitingin? Huwag kang magalit kung hindi kita binigyan ng pagkakataon. Pervert ka. Sumusunod lang ako sa utos, Magsuot ka na. Magsuot ka na. Kapag nagsuot ka na, hindi ko na makikita, Sayang naman. Tutal. Nakita ko na ang katawan mo. Umalis ka. Pervert ka, King Yulin. Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi kita mapapatawad. Miss Lu. Nakapagpalit na ako. Queen Yulin, sa loob ng 10 minuto. Dapat kang lumitaw. Magandang araw po, mga tiyo. Ensign, halika, halika, halika. Dito ka umupo. Pinapunta kita rito ngayon para sa isang paglilipat ng trabaho. Paglilipat? Lahat ng shares ko ngayon ay nailipat na sa pangalan mo, kasama na ang kapangyarihan sa Chamber of Commerce. Sa mga susunod na araw, ipagkakatiwala ko rin sa iyo ang lahat. Ano? Sobrang biglaan naman po yata ito. Matanda na ako. Kailangan may magatuloy ng responsibilidad. Mula noon, araw-araw ay tila mayroon akong walang katapusang gawain. At mga taong kailangan kong makita. Pero nakakagulat, parang abala rin ang lalaking iyon. Palagi siyang nasa ibabang gusali ng kumpanya, nakikipagkita sa iba't ibang tao. Parang mas mukha pa siyang si kaysa sa akin. Miss Lu. Bakit hindi ka nakatira sa mansyon ng pamilyang O? Ayoko. Masyadong mapagkunwari doon. Lahat sila masyadong magalaw, pero yumuyuko lang sila dahil sa pera. Hindi dahil sa totoong respeto. Mas gusto ko pang mamuhay ng mag-isa. Ang buhay ko, ibinigay ko na sa pamilyang Zhao. Pumunta ka na ngayon. Ang utang ng ama, babayaran ng anak. Simula ngayon, ikaw ang aso ng pamilyang Zhao. Miss Lu, nandito na tayo. Miss Lu, may mga taong yumuyuko, hindi dahil sa pera, kundi para makarating sa Roma. Ikaw, ipinanganak ka na sa Roma. Boss Xu, ang proposal mamayang gabi. Pakitingnan po. Kung kailangan ng pagbabago, gagawin ko agad.
May board meeting pa po kayo bukas. Ang proposal. Naku, nasa kotse pa ang laptop ko. Hoy, nasaan ka ba? Nasa kotse mo ang laptop ko. Bakit ka ganyan? Rule number 2. Sa loob ng 10 minuto, dapat nandiyan ka na. Nakita na sigurong lahat ang proposal, di ba? May mga idea ba kayo? Ideya. Wala naman. Mas, maraming pag-aalala, siguro. Anong ibig mong sabihin? Ensign, hindi kami tutol. Na ikaw ang maging C, pero nitong nakaraang panahon, hindi naman tumaas ang stock price ng kumpanya. Masyado ka pang bata at kulang sa karanasan. Gusto niyo bang ibigay ko sa inyo lahat ng shares ko? Pwede ring ganoon. Ang ibig sabihin namin, gusto naming kunin ang shares mo. Mga gino. Alam niyo siguro kung ano ang laman ng USB. Kung ayaw niyong masira ang reputasyon niyo, pirmahan niyo ang kontrata at umalis. Sino ka ba? Driver. Pa, Anong nangyari? pinapabigay sa akin ng mga shareholders na yon. Ang shares ko. Nakaupo ka lang diyan? Bakit ko ba kasi pinayagan? Naipaubaya mo sa akin ang kumpanya? Mga matatandang mandaraya. Matagal na nilang pinlano yan. Tingnan mo muna to. Lahat ng shares nila. Isinuko na nila lahat. Ngayon, ang buong grupo. Nasa control mo na. Paano nangyari yon? Kahapon lang sila pa. Sa pagkakaalam ko sa kanila, hindi nila basta-basta ibibigay ang shares nila. Sa tingin ko, may tumulong sa iyo sa likod. Ang taong yan, hindi basta-basta. Naghanap ka ng driver para sa sarili mo. Inimbestigahan ko na siya. Ang taong yan, hindi nga basta-basta. Hindi basta-basta? Ordinaryong driver lang naman siya. Di ba? Dati siyang top student sa buong probinsya. Pero kusang loob niyang tinalikuran ang pag-aaral at nagtrabaho sa likod ng mga eksena para sa pamilyang Zhao. Ang pag-unlad ng pamilyang Zhao ngayon, kalahati, Kalahati-kalahati. ay dahil sa kanya. Asaka, umirma pa siya ng kontrata sa pamilyang Zhao ng 80 taon. 80 taon. Hindi nakakatakot ang magtiis. Ang isang malakas na aw, handang magpaalipin sa iba, baka lang, nagtatago ng mas malaking ambisyon. At mga lihim na hindi masabi. Miss, hindi po kayo pwedeng pumasok. Umalis ka dyan. Talaga pong hindi kayo pwedeng pumasok. Umalis ka dyan. Chairman, Siya po. Baby ko, bakit ka nandito sa opisina? Nagpa-opera ka na ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ganoon mo ba ako, kamis? Gusto mo bang ipalaglag ang batang ito? Sej na. Meron din akong sariling problema. Narinig ko na pakakasalan mo raw. Ang miss ko ng pamilya Xu, tama ba? Kung walang arrangement ang pamilya, ikaw ang pipiliin ko. Ay, huwag. Buntis ako. Ano ngayon? Kung wala si Xu Engxin, makakasama mo ba ako? Kung wala siya, pakakasalan kita.
Ang shares, ang dalawa ay nakarehistro bilang shareholder sa pagbabago ng equity. Ang Ang pagbabago shares. ng equity ay porsyento ng shares. May tumutulong sa iyo sa likod. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Ang taong nasa likod. Sino ba talaga? Boss 2. Nasa labas ng driver. Alam mo ba na lahat ng shares ng kumpanya ay nasa akin na? Congrats. Wala kang pakialam. Driver lang ako. Ang mga bagay tungkol sa kumpanya. Siyempre wala akong pakialam diyan. Huwag mong ipaalam sa akin na mayroon kang itinatago sa akin. Hindi po. Lubos na susunod po. Sui Ensign, Su Engsin. okay na. Sige. Ensign. Kumusta ka? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Isang babae. Biglang lumapit at binuhusan akong asido. Asido. Nakaligtas ka ba? Ayos lang ako. Pero si Kim Yulin, Paano mo pinoprotektahan si Ensign? Alam mo ba na siya ang aking fiancé? bakit ka nananakit? Umalis ka diyan. Ensign. Hello, Dad. Kumusta na ang relasyon niyo ni Tsinghan? Paano mo pinoprotektahan si Ensign? Alam mo ba, siya ang fiancé ko. Pasensya na, Dad. Low battery ang cellphone ko. Hello. Sige. Kung ang una kong tapak pababa sa hagdan na to ay kaliwang pa, ibig sabihin may connection tayo. Kung kanang paa naman, edi huwag na lang. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Okay. Ganito. Yakapin mo ako. Kanan. Kaliwa. Kanan. Simula ngayon. Ang lahat sa iyo ay ako na ang bahala. Kaliwa. Kanan. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Natatakot ako na baka mali ang napili mong tao at mali ang landas na tinatahak mo. Ayokong ang anak ko ay basta na lang mag-uwi ng kung sinong lalaki. Patawad. Hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Anuman ang gawin mo. Hindi ka pakakasalan ni Zhao Qinghan. Impossible. Mahal ako ni Xinghan. Ang mahal niya lang ay kapangyarihan. At mas maraming pera. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kim Yulin, ayusin mo yung babaeng yan. Nangahas pang magbuhos ng asido. Baliw. Boss Zhao. Pero buntis po siya. Ayusin mo siya. Narinig mo ba? Ayusin. Gayon.
May pagpipilian ka pa ba? Ano nang gusto mong mangyari? Makipagtulungan ka sa akin. Ang buhay ko'y ibinigay ko na sa pamilyang Zhao. Pumunta ka na. Bakit kailangan ko pang pumunta dito? Hindi mo ba ako kailangan magmaneho ngayon? May day off ka ngayon. Apo, Boss at driver, paano magiging magkapantay? unang panuntunan. Ganap na pagsunod. Gayong holiday, bakit mo ako pinapunta dito? Para magpasalamat sa'yo, syempre. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasira na ang mukha ko. Miss Lu, presidente ng Fenghua Group. Dapat naman siguro may kaunting sinseridad, di ba? May 5 milyong piso sa card na ito. Pambayad sa iyong pinsala sa trabaho. Hindi ko akalain, ganito pala kamahal ang kamay ko. May iba pa bang kompensasyon? Ano pa ang gusto mo? May pagkamapagtanim ako. Hindi ko makakalimutan kailanman. Naginapos mo ako sa kama. Di ba, Miss Lu? Queen Yulin. Huwag kang sumobra. Sagya na nga. Gayong holiday, hindi na kita sasamahan. Hindi mo kukunin ang pera? Salamat. Kuya, itong babae. Maganda. Sayang lang. Pwede ba? Ano ang lalaruin mo sa kanya? Alam ko na ang gusto mong sabihin. Bayad lang kami. Kasalanan mo yan, may nakaaway ka. Itong babaeng to, sino ba ang nakaaway niya? Siya. Inagaw niya ang boyfriend ng iba. Sino? Ang chairman ng Xinghui Group, Zhao Xinghan. Buntis na nga ang girlfriend niya. Tapos sumingi pa siya bilang third party. Kaya dapat lang sa kanya yan. Sui Ensign. Kaya pala ang ganda ng suot niya. Mayaman pala ang nagpapasustento sa kanya. Queen Yulin. Queen Yulin, tulungan mo ako. Who and when? Paumanhin, Miss ko. Huli na ako. Pinag-isipan ko. Malaki pa rin ang 5 milyon. May nakaaway ka ba? Wala. Pero narinig ko sila. Binanggit nila si Zhu Xinghan. Sige. Magpahinga ka muna. Ang ibang bagay, mamaya na natin pag-usapan. Alis na ako, Miss Hu. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Nasa labas lang ako. Sa loob ng 10 minuto. Rule number 3. Huwag na huwag mo akong iwanan.
Alam mo ba? Sa totoo lang, mula nang una kitang makita. Sa isang saglit na yon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Sinabi ko sa sarili ko na ilusyon lang yon. Imposibleng madali akong magkagusto sa isang tao. Pero nalaman ko kalaunan. Hindi yun ilusyon. At hindi ka rin ilusyon. Hindi ka ba natatakot na lokohin kita? Kung lolokohin mo ako. Lokohin mo na ako habang buhay. Hayaan mo akong manatili sa panaginip. At huwag na akong gumising pa. Sa totoo lang, tulad din ako ni Su Enren. Sa isang sandali lang. Umaasa rin akong sana. Hindi na matapos ang panaginip na ito. Ang lakas ng loob mo. At tawagan ko si Zhao Xinghan ngayon. Teka. Sinasabi ko sa'yo ito. Una, sana huwag mo na akong madaliin. Pangalawa, sana membestigahan mo ito ng palihim. Noon, narinig ko talaga sila. Nabanggit si Zhao Xinghan. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Kung ang mga bagay na to, talagang dahil sa pamilyang Zhao, hindi na kami makikita pa. Sa totoo lang, hindi rin ako masyadong naniniwala na may kinalaman si Xinghan dito. Pero kung siya talaga ang may gawa, hindi ko rin palalampasin ang pamilyang Zhao. May gagawin pa ako. Mauna na ako, ha? Yulin, bakit hindi mo ako sinundo? Pasensya na, Miss Hu. Ayoko lang na magutom ka. Kaya naghanda na ako ng pagkain. Salamat sa pagod mo. MR driver. Sa puso mo, driver pa rin lang ako? Ha? Hindi ba? Kung ganun, kailangan kong pag-isipan ulit. Pag-isipan ng ano? Pag-isipan kung kakain muna ako. O ikaw muna ang kakainin ko. Boss Zhu. Anong ginagawa mo? Pasensya na, Boss Zhu. Ayaw muna makipagkita ng chairman. Umuwi na lang po kayo. Sabihin mo ako to. Boss Zhu. Talagang nagbilin ang chairman na huwag makipagkita. Umalis ka na. Ensign, Bakit ka nandito? bakit hindi ka nagpaparamdam lately? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Zhou Xinghan. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Linawin mo muna ang mga gulo mo bago ka magsalita. Anong nangyari, Ensign? Buntis mo ang ibang babae at isinasama mo pa ako. Anong nangyari sa akin? Ensign, pakinggan mo ako. Ensign, Queen Yulin, magmaneho. Magmaneho na. siya ay tao ng pamilyang Zhao. At susundin lamang ang utos ng pamilyang Zhao. Sige. Magkano? Queen Yulin, bibilhin ko siya. Magkano? Queen Yulin, bibilhin ko siya. Ensign, huwag kang magloko. Ang tao ng pamilyang Zhao, magiging tao mo rin. Hindi. Magkano? Ako na ang bahala. Yulin, ihatid mo muna si Ensign pauwi. Tapos bumalik ka sa kumpanya. Sige po. Enren. Enren, Bakit ka pa rin nakikinig sa kanya? Wala ka bang kahit kaunting dignidad? ang kontrata ko ay nasa pamilyang Zhao pa rin. Ano naman kung kontrata?
Pwede namang putulin ang kontrata. Kaya kung magbayad, kahit magkano pa, sirain natin ang kontrata. Makinig ka sa akin. Hindi ito tungkol sa pera. Kung gayon, bakit? Kung gusto nilang gamitin ang pamilyang Ngo para umangat, kailangan kong unahan ang Ngo and Win na yan. Hindi ko pa pwedeng sabihin. Ano bang hindi mo pwedeng sabihin? Kaya kitang palayain. Gusto mo bang manatili? Na tinatapakan nila? Wala ka bang kahit counting respeto sa sarili? Tama ka. Wala akong dignidad. Ako ang driver na nabibili mo ng pera. Ang driver na sumusunod sa lahat ng utos mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Alis na ako. Queen Yulin. Queen Yulin. Hindi ba sinabi kong tanggalin mo siya? Nalinisan na. Paano nalaman ni Tsu Ensin na may kinalaman ako sa babaeng yon? Hindi ko alam, Boss Zhao. Hindi mo alam? Pinabantayan ko siya sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin hindi mo alam? Lumuhod ka. Sabi ko lumuhod ka. Lumuhod ka, sabi ko. Lumuhod ka, sabi ko. Plano nilang umasa sa pamilyang Ngo. Napigilan ko rin. May natitira pang 30% ng stocks. Para tuluyang pabagsakin ang pamilyang Zhao. Para makaganti sa mga magulang ko. Enquen. Paano mo ako nahanap dito? Patawad. Hindi ko dapat sinabi yon. Dugo? Ang mga sugat na yan, sa pamilyang Zhao mo nakuha, di ba? Kung gayon, bakit kailangan mong magtiis? Para tuluyan silang mapabagsak. Sinira ng pamilyang Zhao ang mga magulang ko. Ginawa akong ulila. Araw-araw gusto kong maghiganti. Nagplano ako ng 18 taon. At nagtiis din ng 18 taon. Para maging anino ni Zhao Qinghan. Para pagkakitaan siya at ibuwis ang buhay ko. Yurakan ang dignidad ko. Nesip ko ring umalis. Pero paano ang buhay ng mga magulang ko? Tulad ng nakikita mo. Dito. Wala na akong kahit ano. Kasi ang bahay ko, 18 taon na ang nakalipas, wala na. Patawad. Kapag natapos ko na ang lahat ng ito, pangako, hinding-hindi na kita bibitawan. Sasagutin ko lang ang tawag. Enquen. Paano ka nakapasok dito? Gusto niyo bang ibigay ko sa inyo ang lahat ng shares ko? Queen Yulin. Bahagi rin akong plano mo. Di ba? Pakinggan mo muna ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Ipaliwanag mo na naglagay ka. Ang listening device sa opisina ko? Ang pagkikita natin sa bar. Plano mo rin? Ang shares, ginamit mo ako? May tumutulong sa'yo sa likod.
Ang kidnapping, ikaw din ang may gawa? And Win, pakinggan mo ako. Ayoko nang makinig. Queen Yulin. Ano pa ba ang totoo? Sobrang nagtiwala ako sa'yo. Sa huli, ako ay isa lang palang piyesa sa plano mong paghihiganti. Pwede mo ba akong pakinggan? Ayoko nang makinig. Queen Yulin. Nakakadiri ka. Plano ko ng maigi ang lahat, pero hindi ko inasahan na ma-inlove ako sa kanya. At mas lalong hindi ko naisip na itong mayamang dalaga na to ay talagang ma-inlove sa akin. Panuntunan 3. Huwag na huwag mo akong iwan. Kung gayon, lokohin mo na lang ako habang buhay. Hayaan mong manatili ako sa panaginip. Huwag na akong magising. Ensign, hindi mo sinasagot ang tawag ko. At wala ka rin sa opisina. Anong nangyayari sa'yo? Magsalita ka, Ensign. Niloko ako ni King Yulin. King Yulin, isa lang din ako sa plano mo. Kaya, Mula pa lang sa bar, plano na ni Kinyulin ang lahat. hindi ko maintindihan kung bakit. Ginawa niya ito sa akin. Ano pa ba ang gusto niya? Ang mga lalaking kulad niya, gusto lang nilang umangat sa buhay, makapasok sa mga mayamang pamilya, para sa pera. Si Zhao Tsinghan kaya? Niloko niya rin ako. May iba pa siyang babae sa labas. Ibang babae. May nagdadalang taong anak niya. Paano mangyayari yan? Baka nagkamali ka. Si Zhao Tsinghan, mukhang matino naman. Paano siya gagawa ng ganyan? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko si Ensign. Ensign, anong nangyari sa'yo? Zhao Tsinghan, umalis ka. Dahil sa mga lalaking tulad nyo, kaya nasasaktan si Ensign ng ganito. Huwag kang magkunwari rito. May anak ka na nga sa iba. Ginugulo mo pa si Ensign. Umalis ka. May anak ka na nga sa iba. Ginugulo mo pa si Ensign. Umalis ka. Alis ako. Pero gusto kong ipaliwanag. Ang lahat. Ensign. Yung babae, dating empleyado lang. Ang kumpanya ko, paulit-ulit niya akong inakit. Binibigyan ng pahiwatig. Pero tinanggihan ko lahat. Ayokong masaktan ka. Pero hindi ko inakala. May mental illness pala siya. Nabuntis siya. Pinipilit niyang akin daw. Akala ko, kapag hindi ko na lang pinansin, ayos na. Pero hindi ko talaga inakala na mababaliw siya at sasaktan ka. Ay, nga pala. Ito pa. Ito ang record niya sa pagpasok sa kumpanya dati. At ito naman ang treatment record niya sa mental hospital. May mental illness nga talaga siya. Ensign, maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ako gagawa ng kahit anong makakasakit sa'yo. Sorry. Nagkamali ako sa'yo dati. Okay na. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Tsu Ensign. Problema nyo na yan. Bakit ako ang hinahanap mo? Hindi ba kayo mag-best friend? Gusto kong samahan mo akong umarte. Tulungan mo akong bawiin siya. Ano ba tingin mo sa akin? 8 milyong piso. Para sa kaligayahan ng best friend ko. Deal. May isa pa akong bagay na kailangan ng tulong mo. Hindi ko pa talaga nagagalaw si Tsu Ensign. Ngayon, kailangan kong makasama siya sa kama. Zhao Tsinghan, sobra ka naman. Gusto mong makasama si Tsu Ensign. Kailangan mo pa ako para diyan. Kay Ensign, palagi akong mabait na Ginoo. Hindi ko pwedeng tanggalin ang pagpapanggap na yan. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Para magpatuloy ang lahat.
Hindi ko kaya. Anong problema? Narinig mong sasamahan ko sa kama ang ibang babae. Hindi ka natutuwa, ha? Naglalaro lang naman tayo. Ano ang gusto mong mangyari? Wala akong pakialam. Kung gayon, bago ko siya pagsamantalahan. Ikaw muna. Sige na, sige na. Ngayong naresolba na ang di pagkakaunawaan. At nagkaayos na kayo. Alis na ako para hindi na maging istorbo. Zhao Xinghan, dapat kang manatili dito. At samahan si Ensign, okay? Alis na ako, Ensign. Singhan, mangako ka sa aking isang bagay. Huwag mo akong lokohin kailanman, ha? Ensign. Ako, si Zhao Xinghan, ay nanunumpa. Kaya kong lokohin ang lahat. Pero hindi ko lulokohin. Ako, si Zhao Xinghan, sumusumpa. Kaya kong lokohin ang lahat. Pero hindi kita lolokohin. Ensign. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ni Papa? Pa, Bakit ka nandito? Tito, si Singhan ay nandito para ipaliwanag. Ang nangyari kanina, nagkamali lang kami ng pagkakaintindi sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Halika. Umuwi na tayo, anak. Ensign. Ang bilis naman matapos. Ang tatay niya pa ang dumating sa ganitong oras. Hindi pala siya nagtagumpay. Ano? Kung gayon, ikaw ang papalit sa kanya. Talaga bang iniisip mo? Na malungkot siya ng ganyan. Dahil sa'yo, Ano pa ba? 1,000,000. Boss 2, Boss 2. Ang ilang proyekto ng kumpanya ay nalugi kamakailan. Tingnan niyo po itong mga dokumento. Masyado akong nalulungkot kamakailan. Ano ang sabi ni Papa? Sabi ni Chairman Su, susuportahan niya kayo sa lahat ng gagawin niyo. Ang pinakamahalaga ngayon ay, kailangan niyo pong bumangon. Naiintindihan ko. Tanungin mo kung nasaan si Zhao Xinghan ngayon. Opo. Ensign, bakit ka nandito? Zhao Xinghan, pakakasalan mo ba ako? Tatanungin kita, pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Pagkatapos ng 1 buwan, mag-organisa tayong engagement party. Imbitahin mo lahat ng media. Sage, Ensign. Ako ay... Anong ginagawa mo? Anong problema? Wala ba akong karapatang magpakasal sa iba? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Bakit? Sinira ko ba ang plano mo? Pwede bang huwag kang magpadalos-dalos? Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi rin ako nagpapadalos-dalos. Mahal ko siya. Pakakasalan ko siya. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Mahal ko siya.
Tikman mo. Nasabi ko na yan dati. Hello? Pa, mahina po ang signal kanina. Yung dating investment project, hindi nagtagumpay. Ngayon, sa tulong ni Tsu and Sin, dapat matuloy ang negosyo. MM. Kim Yulin. Hintayin mo ako sa baba. Sige po. Boss Zhao, pasensya na at pinaghintay ko kayo. Queen Yulin, hiwalay na tayo. True and win. Hindi kita bibitawan. Hindi pa ako nagpapakilala. Sino po sila? Siya ang fiancé ko, Chu Ensign. Siya ang fiancé ko, Chu Ensign. Fenhua Chamber of Commerce. Anak pala ni Chairman Su. Tama nga. Bagay na bagay. Ganon. Iminumungkahi ko. Sabay-sabay tayong mag-toast. Para sa ating Boss Zhu. At sa ating Miss Su. Na sana'y magpakasal na agad. Bakit Miss Su pa rin? Dapat tawagin. El Rel Zhao. Bakit ganyan ka kaklumsi? Pasensya na. Ayusin ko lang. Paumanhin. Queen Yulin, dito ka ba dapat? Pambabato. Ano, Miso? Gusto mo bang sabay tayong pumasok? Manyakis. Sino ngayon ang manyakis? Anong gagawin mo? Umalis ka. Bitawan mo ako. Pumayag na akong pakasalan si Zhou Xinghan. Pumayag na akong pakasalan si Zhou Xinghan. Sa tingin mo ba mahal ka niya? O karapat dapat siyang mahalin? Wala kang pakialam. Boss Zhu. Ang ating kooperasyon. Dapat nating bilisan. Hindi naman nagmamadali yan. Huwag naman po kayong ganyan. Mula ngayon, kayo na ang mayamang mapapangasawa ng Fenghua Chamber of Commerce. Kami, baka hindi na kami makasama. Narinig mo ba? Ang fianc mo. Ang fianc mong ginagamit ka lang bilang stepping stone. Kung makita niyang nasa labas ang damit mo, sa tingin mo ba papasok siya? Sed, Sigurado. salamat. Bakit ka pumasok sa CR ng lalaki? Nagmamadali kasi ako kanina. Xinghan. Xinghan. Oh, huwag ka nang masyadong uminom ngayon. Heto, hawakan mo.
Mag-curl lang ako. Lumabas ka muna. Sige. Hihintayin kita sa labas. MM. Chairman's How. Magcar? Hayaan mo siyang uminom pa. Ihahatid kita pawi. Queen Yulin. Queen Yulin, anong gagawin mo? Huwag ganyan. Nandiyan pa si Singhan. Nandiyan? Ano ngayon? Nabaliw ka na ba? Nabaliw na ako. Dahil sa'yo, mababaliw na ako. Queen Yulin. Huwag kang matakot. Pakinggan mo ang sinasabi ng Fank mo. Kapag lasing, Nasaan ang taong pinapahanap ko sa'yo? Tinawagan mo na ba si Mommy? Boss So, lasing ka na. Hindi ako. Pinapahanap kita ng chicks. Tumawag ka ba o hindi? Baby, sumama ka sa akin ngayong gabi. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Umuwi ka sa akin ngayong gabi. Sa sandaling iyon, hindi ko na malaman kung ano ang tama o mali. Ang isa ay ang mahal ko, pero ginamit lang ako. Ang isa naman ay nagmamahal sa akin, pero ginawa akong kasangkapan para kumita. Sa sandaling ito, paano ako pipili? Tama ba ang ginagawa natin? Tama ba? Kung mali ang pumatay, mas gugustuhin kong pumatay muna bago magbayad. Nakarating na tayo sa bahay. Sinasabi ko sa'yo, kaya ko pa uminom. Kaya ko pa. Kuya Yulin, Anong nangyari? wala naman. Naihatid ko na si Boss Zhao. Pero siya na yon. Bakit siya nalasing? Hindi ba normal lang ang malasing? Pero sa tingin ko, kaunti lang ang nainom niya. Paano siya nalasing ng ganyan? Pero sa tingin ko, kaunti lang ang nainom niya. Paano naman yan nalasing ng ganyan? Kapag nahuli ko silang magkasama, si Chu and Sin ay magagamit ko na. Makining kayo.
Gusto kong si Qin Yulin ay mawala sa mundo. Hahanapan ko ng paraan para mabayaran ito. Ang buhay ko ay naibigay ko na sa pamilyang Zhao. Seg, mamatay ka na ngayon. Pinilit nila ang aking ama. At hindi nagtagal ay namatay ang aking ina. Pinapirma nila ako ng 80-year contract. Simula ngayon, ikaw ang aso ng pamilyang Zhao. Sabi ko, lumuhod ka. 18 taon na. Araw-araw ay gusto kong durugin ang mag-amang iyon sa libu-libong piraso. Guguluhin ko ang pamilyang Zhao at babayaran nila ang buhay ng aking mga magulang. Qin Yulin, ang tapang mo naman. Makikipaglaro ka pa sa babae at sa akin pa. Ano ang pakiramdam? Na maloko? Prenuptial? Naging aso sa loob ng 18 taon. Ngayon ay para sa isang babae. Kakagatin mo ang sarili mong amo. Patayin mo na ako. Ano naman ngayon? Boss Zhao, pinapatawag niyo po ako? Yulin, nitong mga nakaraang araw, iniisip ko. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Zhao ay gumawa sa'yo ng maraming masasamang bagay. Gaano mo kaya kami kinamumuhian? Boss Zhao, sobra po kayong mag-isip. Alam ko. Kaya mo lang nasasabi yan dahil sa kontratang ito. Bukas, ang engagement party namin ni Ensign na pagkatapos nito, magiging asawa na ako ng iba at ama ng mga anak ko. Kaya, gusto kong burahin ang lahat ng galit na ito. Simula ngayon, ang kontratang ito ay tapos na. Nakakatawa. Halos maniwala na ako sa sarili ko. Yulin, Sa tingin mo, magaling ba ang pag-arte ko? Zhao Guanghan, Sa tingin mo ba, napakatalino mo at kaya mong lokohin ang lahat? Pero ngayon, ang lakas na ng loob mo. Mga babaeng hindi ko nagalaw. Nagulat ako na nagalaw mo pala. anong nangyari? Patayin mo na ako. Patayin ka? Hindi ba yan simpleng bagay lang? Pero ang mga magulang mo, pareho silang namatay sa kamay ng pamilyang Zhao. Ngayon, gagawa ako ng kabutihan. Ihahatid kita sa iyong mga magulang para magsama-sama kayo. Matagal ko na dapat pinatay ka. Papatayin mo ako? Sayang. Sa susunod na buhay na lang. Miss Soil, oras na para magbihis ng wedding gown. Narinig niyo ba? 2 oras na ang nakalipas. May nangyari sa Kingshi Road. Narinig ko, parang may pinatay daw na tao. Queen Yulin, sana naman walang masamang mangyari sa'yo. Queen Yulin, sana naman walang masamang mangyari sa'yo. Ang tao ay mayroong kamanghamanghang kakayahan. Gaano karaming tao man ang makilala mo. Palagi mong kayang malaman kaagad kung sino ang pinaka-espesyal para sa'yo. Dahil, kapag lumalapit siya sa'yo, laging may dalang init.
Hello, Miss Sue. Ako si Ken Yulin, ang inyong personal na driver. Winyulin, nasaan ka ba talaga? Pakiusap, huwag ka sanang mamatay. Kaya ba, hindi na nga talaga tayo nakasulat? Lahat ng ako ang pumili nito. ILS ETL XT. Congratulations po, Boss Zil. Makakapangasawa ng anak ng pamilyang Su. Walang duda, siklab ang kinabukasan mo. Naku, wala yan. Tara, Congratulations, Boss Zhao. nagkaanong andito ka? Baki. Engagement party ng bestie ko. Bawal ba akong dumalo? Nakikita mong ikakasal ako sa iba. Hindi ka masaya? Engagement lang naman yan. Makakapigil pa ba yan sa'yo na mag-chat? Boss Zhao. Pakitiyakan natin sila na mainit na palakpakan. Binabati natin ang ating magpapangasawa sa kanilang paglalakad paso. Gino Zhao Singhan, handa po ba kayo? Sa mga darating na araw, anuman ang kalagayan ninyo, sa sayaman o sa hira, sa kalusugan o sa karamdaman, patuloy kong mamahalin, alagaan, igagalang, at pahalagahan si Ginang Tsu Ensin. At makakasama siya habang buhay, magkakailanman. Pumapayag ako. Ginang Tsu Ensin, pumapayag din to ba kayo? Sa tingin mo, mahal ka niya? O karapat-dapat ba siyang mahalin? Sa mga darating na taon, kahit umulan o umaraw, kahit masaya o malungkot, mananatili kang matatag sa tabi ni Ji Zhao at magiging matatag niyang suporta. Hindi ako pumapayag. Ayoko. Kim Yulin, Hindi ako dapat lumitaw, tama ba? Gayon, dapat. Kasama ko ang mga magulang ko, di ba? impossible. Patay ka na. Dapat ganoon. Pero, sa kasamaang palad. Buhay pa ako. Shakiyang. Size how winghan sigro. Balak mo akong saktan? Bago ako lumitaw. Pinalitan ko na ang bala niya. Palabasin niyo siya. Huwag kang maingay dito. Ngayon, wala nang aso ng pamilyang Zhao. Nga kinatawan ng media. Ang ibubunyag ko ngayon. Ang pinakamalaking balita sa syudad. Ihanda niyo ang inyong kagamitan at i-record ito. Ang Winghuri Group ng pamilyang Zhao, sa loob ng 10 taon, ay nagnakaw ng bilyon-bilyong pondo, 3 bilyon. Nasuportahan ang daan-daang opisyal. Daan-daang aksidente sa konstruksyon, na may hindi mabilang na namatay at nasugatan. Anong ebidensya mo? Ang hawak niyo ay bahagi pa lang. Lahat ng kontrata at litreto ay ipapadala sa email ng inyong kumpanya.
Qin Yulin. Ikaw na anak ng lobo. Tama. Magaling. Ang taong tumawag sa akin na anak ng lobo. Ang pumatay sa aking mga magulang. Huwag niyo siyang pakinggan. Huwag mong kalimutan, ang mga magulang niya ay nasa kamay ko. Bukod pa rito, si Zhao Winghan ay nakikipag-date at nagtataksil sa iba't ibang babae. Para sa sarili niyang reputasyon, handa siyang pumatay ng tao. Ayusin mo siya. Narinig mo ba? Ayusin. Hindi yan. Ikaw ang pumatay sa tao. Pero hindi ko siya pinatay. Nandiyan lang siya. Ensign, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ensign, Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nagpapanggap kang patay? Kung gayon, galingan mo pa ang pagpapanggap. Ensign, kailan ka pa? Sa totoo lang, bahagi ako ng plano ni Yulin. Pero kayong pamilyang Zhao, napakasama ninyo. Kaya nagpasya akong sumali. Sa plano ni Yulin. Kaya, si Yali ay laging kasama ni Zhu Xinghan. Tama. Si Zhao Winghan ay tiyak na. Gagamitin si Yali para saktan ka. Kailangan mong makipaglaro sa kanya. At kailangan malaman ni Zhao Winghan na nagkasama tayo. Bakit kailangan ganito? Para makatakas. Kung gusto mong makalabas ng buo. Kailangan nilang malaman. Patay na ako. Teka, anong ginagawa nyo? Commercial Crimes Investigation Division. Ikaw ay sangkot sa maraming kaso, ang pagpatay at money laundering. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Ako ang C ng Tsinghui Group. Bitawan mo ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang account ng Tsinghui Group ay negatibo na. Nabili ko na ang shares. Hindi ka na CE. Qin Yulin, punyeta ka. Natapos mo na ba ang plano mo? 18 taon na. Parang isang panaginip. Ang mga sugat mo ay patunay na hindi ito panaginip. Dumating na ba ang hatol sa pamilyang Zhao? Pumirma sila ng kontrata sa kulungan para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hindi na sila makakalabas doon. Kung gayon, ano ang plano mo ngayon, Chairman Queen? Chairman Queen? Plano kong maging isang magaling na driver. Dahil ang rule #3 ay huwag ka kailanman iwanan.